The Philippine stock market, sunod-sunod, araw-araw, down. Okay. Talagang patay ang ating ngayon, Philippine stock market post Sona. And a lot of the investors right now are very anxious. Ano ba tong widget na na to? PSCI na to. Wala nang ginawa kundi mag-down. Siguro part of that selling pressure then is yung US zero tariff. Pero ongoing pa rin naman daw pala, di ba? Na I think di talaga siya maganda no? Luging-lugi. Hindi nga na-mention yung trade deal na yan sa Sona ni PBBM eh. Ganun siya kapangit yung deal na yon. And because of that deal, potentially the Philippines faces up to 6 billion revenue loss from zero US tariff. Na hindi yan okay kasi nag-accelerate yung pag-utang ngayon ng gobyerno. Therefore, kailangan nating mag-raise ng capital kasi nga deficit spending na tayo for the past few months. Nabawasan ka pa ng capital, ganyan. Aba, baka kung saan-saan humugot si Secretary Recto. Tinatawag ng iba na Batman. Baka mag-isip yan ng way para humugot ng di ba? Ng revenues or tax revenue na hindi kakagusto ng madami. And one of the big story recently sa US and sa Trump tariff, kapag-deal sila ng 15% with EU. Di ba? Biruin mo yun. EU yung laki-laking market niyan, no? When it comes to trading ng Amerika, 15% lang. Ang laki ng pinanggalingan niyan eh. Di ba? Remember nung unang naglabas ng reciprocal tariff si Donald Trump, ang laki ng pinanggalingan ng EU eh. Pilipinas nga nanggaling tayo 17 eh. Sa totoo lang, tumas pa nga into 19%, no? Naging siya, 2% increase. Simula nung unang ni-release yung reciprocal tariff. Talagang luging-lugi. And kahit anong spin pa yung gawin nyo dyan, or anong spin yung gawin ng mga economist, ng ibang economic team, wala, lugi talaga eh. Hindi siya okay. And kanina, the Fed sa US, unchanged yung kanilang interest rate. Kaya medyo nag-correct ata yung US market. Baka mag-correct na naman yung Philippine stock market. Diba? And dahil walang mention ng online gambling sa Sona, pinagpipitik na naman yung mga gambling stock. Naalala ko pa nung nung sa Pogo eh. Grabe, sobrang tigas nung pagkakasabi. Ban on Pogo. Pero ba't sa mga online gambling wala? Yun yung ngayon, no? Yun yung kinatuwa ng mga holders ng especially netong DigiPlus. And on some other news, a top business leader is urging the Marcos to tap major private conglomerates for flood control, blah blah. Matagal ko na itong sinasabi, hindi ba? Yung mga mamahalagang infrastructure ng Pilipinas. Wala na, hindi na. Hopeless na yan pag gobyerno yung mag-handle. Kailangan ipabanat mo na yan sa mga private sector. So first, market update muna tayo. So hindi maganda yung galaw ng PSEI. Recently, sunod-sunod siyang nagde-negative. Ayan Diba? So, sa oras ko ngayon, 9:13 na. And, ayun sabi na naman, nag-open up na naman tayo ng negative. Well, actually, nasabi ko sa previous video ko, ako na nga ba binanggit yon sa RCR or LR, sino yung papasok. Remember, binanggit ko doon. Magkakaroon yun ng selling pressure until next week by end of July. So, ba't ko sinabi yon? Kasi nga, nag-anticipate na yung mga fund manager ng rebalancing, okay? Kasi alin man sa dalawa na RCR or LR, parehas 100 plus billion in market cap, and yung papalitan lang nila is Bloom, which is only around
only around 47 billion in market cap sa ngayon. Malaki-laking capital yung magro-rotate na naman diyan, no? So, tatapisan nila ng allocation yung ibang mga blue chips and kailangan nilang i-allocate dun sa papasok. Kaya, ang nangyayari ngayon, nagkaroon ng selling pressure sa mga blue chip stocks, di ba? So, itong selling pressure na to actually is in preparation for August rebalancing. Nasa August rebalancing, baka mag-continue yung selling pressure, then after that, baka dun pa lang siya, bumawi together with especially kung maganda yung mga nire-release na earnings. So sa ngayon ang nag-report na nasa main index BDO, which is di ko na gustuhan, medyo flattish. Growing siya in first half, pero parang flattish pa rin di ba? The biggest bank yan in the Philippines. Meralco nag-report growing. China Bank kanina nag-report growing. So kung sumunod yung iba, mag-report sila growing, then maybe makakuha ng good sentiment yung ating PSEI para gumawa ng rebound. Kasi why not? Napag-iwanan naman siya Ito yan ano to? What is this? Update ko na ba to? Update ko na ata, So negative 3% year to date. FMETF negative almost negative 2% year to date. Yan na lang yung red Ano to? Meanwhile, the US market, bawing-bawi na sila. Okay. Mula sa pagdidip ng almost negative 20%, di ba? At one point this year, bawing-bawi na sila. International and emerging. Okay pa rin yung performance nila pero medyo umatras sila recently. I think nagro-rotate na naman sila sana Mga investor. Nag-start na naman silang mag-rotate sa US market kasi nandun na naman yung massive optimism. Nandun kasi yung euphoria Nandun yung mga bubble stock And syempre kung nasaan yung hype, majority ng investor, doon talaga sila nagro-rotate. Matic na yan. Southeast Asia still on the green. World Index is also on the green. My personal dividend retirement portfolio, yes, nagre-retreat din siya ng konti these past few days, pero still massively outperforming PSEI and still outperforming all the major indices that you can see in this screen. So I think my personal dividend retirement portfolio is still very resilient. So earnings season na second quarter, so gumagawa-gawa na naman ako ng mga contents ko about stock analysis. And if you want more of my personal analysis on different stocks, my monthly discussion of my personal dividend retirement portfolio, exclusive access on different community chats, check the pinned comment. So, silipin lang natin yung SPY na, grabe, all-time high. So, nag-report kanina yung yung ibang big tech nila doon. I think nagre-report pa rin sila ng continuous growth. So, I wouldn't be surprised. Pitikin pa to, di ba, in the coming days. So, the Greed and Fear Index ng CNN sa US is still, nandito siya nung nakaraan no? So medyo bumalik siya sa pagiging greed. So yung zero tariff, hindi pa naman daw pala yun finalize. Still ongoing kasi pangit talaga yun luging-lugi guys. Yung mo iyo nakakuha ng 15%. Kanina nabasa ko South Korea nakakuha ng 15% din. So Japan 15%. Ano yun no? Kala ko ba alay tapos ironclad commitment, ironclad defense, blah blah blah. Tapos bibigyan mo ng 19%. Parang pinagluloko na lang tayo ng mga USA So Canada, I think magsettle din yan sa 15%. And ang nagmamatigas ngayon is Brazil pala. Sila pala yung matigas yung ulo ngayon pero feeling ko yan. Ganun din yan, magkagaya na yung mayan, mag-settle na sila sa 15%. Okay. So kapag lahat ng malalaking trading partner nila, 15%, tapos Pilipinas 19%. Ano yun? Klaseng deal yun.
Kung ganun lang din na 19% yung ibibigay nila, patawan mo na lang din yung ano, di ba? Yung mga ini-import na ano, US product. Doon din naman, bibilin pa rin naman ng mga Pilipino yung mga iPhone dyan. All of these US brand. Di ba? Patawan mo na lang din, okay? Libre na nga yung base nila dito sa Pilipinas, di ba? And dinadagdagan pa nila ng dinadagdagan yung military bases nila dito. Tapos 19%, kakapal talaga ng mukha ng mga US no? So anong maging potential impact niyan? Syempre, tax revenue loss yan, okay, sa gobyerno. And ang masama nun, nag-accelerate nga yung pangungutang ng gobyerno ngayon natin Deficit spending ang gobyerno for the past few months. Ibig sabihin, mas marami tayong ginagastos kaysa nakukolekt ng revenue. Ngayon, pag hindi na makautang yan, ganon, nahirapan na silang mag-raise ng capital, guys, pwedeng pwedeng mag-introduce ulit yan ng panibagong taxes na possible ikagalit ng mga tao, ganon. So, Fed, kanina, unchanged pa rin yung kanilang interest rate, citing economic uncertainty sa second half. Kasi kapag tinitinan ko yung mga earnings result ng mga ngayon, mga US sa second quarter nila, nag-start ng tamaan yung mga companies na ang produkto nila is yung mga kinokonsume ng mga retail, yung mga kotse, ganyan. Yung mga food and beverage, nag-start na silang mag-report ng declining earnings and hindi magandang outlook, di ba, for the coming quarters. Ang nag-grow na lang sa kanila is yung kanilang service companies, software companies, ganyan. Pero syempre kasi yan chain effect yan mag-start yan sa mga mga layoff dun sa mga mga companies under the consumer staple, no? Discretionary and non-discretionary na mga products, ganyan. Once na nag-start ng mag-layoff yung mga nandyan, susunod yan, magtitipid na yung mga tao, and once na nagtipid yung mga tao, sunod-sunod na yan, di na bibili ng mga services ng mga ng mga tech companies, ganyan. Hanggang sa mag-chain reaction na siya. Kaya yun yung dahilan ba't nag-iingat ngayon yung Fed ng US. So Q2, wala pa yan. Q3 tsaka Q4, I think nandun yung talagang epekto ng mga Trump tariff. And on some corporate news, DG Plus and Bloomberry, actually si DG Plus lang. Kasi si Bloomberry sinasell down to, gawa nga ng tatanggalin na siya So nag-anticipate na yung mga fund manager about that rebalancing. So nagsisell down na yung iba dyan. Yung DG Plus yung pinipitik, no? Kasi may mga naniniwala na ito yung ipapasok, okay? And the fact na hindi siya binanggit sa SONA is already a good news, di ba? Kumbaga wala pa sa plano ng presidente na tanggalin to. Siguro maghanti ka pa ng panibagong or the next SONA. O potentially babanggitin siya doon. So far nagre-recover na yung stock, and kapag ito tulad ng pinaliwanag ko, ito yung may potential na mapitik, no? At a much higher stock price compared to RCR kasi malaki yung or mataas yung earnings potential ng Plus relative to its market cap. Ang tanong diyan is kung mapasok siya, di ba? And lastly, sabi ng isang top business leader, urging the Marcos administration to tap major private conglomerates. Yun yung keyword doon, guys, no? Major, hindi lang basta-basta private na company. Dapat yung malaki talaga, may pangalan na. Tulad ng SMC, ganyan. Bumaba na talaga ng infrastructure. SMC, yung kay MVP, no, yung MPI. Pwede rin ang mga Kunsunji, yung mga ganun ba? Dapat sila na yung bumaba na talaga ng mga ganyan. Hindi na yung papabanat mo siya sa mga or bibigyan mo ng budget yung mga congressman tapos papabanat nila sa kanilang mga contractors. Kasi nga nagiging prone siya sa inefficiencies and corruption. Na matagal ko na tong sinasabi sa sa channel ko Ang corruption sa Pilipinas, wala lang solusyon diyan, guys, kasi nga wala namang
Wala namang matibay na law ang Pilipinas ngayon na magpe-penalize ng mga corrupt na government official, di ba? Di naman tayo parang socialist na bansa na pag may nakitang corrupt talagang yung iba nga, di ba? Parang death penalty eh. Kung hindi death penalty, sobrang bigat ng ng penalty kaya talagang nagdadalawang isip sila bago sila gumawa ng corruption eh. Sa Pilipinas wala naman tayong ganun eh. Kasi yung mga malalaking conglomerates, may mga yan eh. May mga inaalagaan niya na family name eh. Kaya hindi basta-basta gagawa or babanat yan ng ikakasira na nilang pangalan, di ba? In fact, yung mga ganito, malalaking challenge to sa kanila. Na pag natapos nila, ganyan, dagdag sa kanilang legacy, ganun. And pagdating sa mga private sector, mga malalaki, ayaw niya ng mga profit loss. Kaya when it comes to efficiency, talagang pinapahalagan nila yun. Okay? Pag may mga may mga empleyado yan na nagkukos ng inefficiency, tatanggalin nila yun. Di ba? Kasi nga, mababawasan sila ng profit eh. Mababawasan sila ng margins. Meanwhile, kapag gobyerno, dahil hindi naman nila pera yun, no? Madami dyan inefficiencies and kahit palpak-palpak na dahil malakas yung kapit, di ba? Hindi yan tatanggalin, okay? So kapag eto nagawa ni BBM, I think ito na yung sa mga maganda niyang nagawa sa kanyang termino.